Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tama at mali, sa pag-ibig at paghihiganti? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang tunay na halaga ay hindi nakikita sa kinang ng salapi. Sabi nila, ang kapangyarihan at yaman ang sukatan ng halaga ng isang tao. Pero paano kung ang tunay na lakas ay natatagpuan sa isang pusong may paninindigan para sa tama, kahit pa ang kapalit nito ay ang lahat-lahat? Sabay-sabay nating tuklasin ang mga lihim sa loob ng Mansion de Villa. Ang nag-iisang tanong, hanggang saan ang kaya mong isugal para sa katarungan? Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng Mansion de Villa. Pak! Ang tunog ay tila humiwa sa marangyang katahimikan ng lugar, kasing talas ng bubog na bumabaon sa balat. Lahat ng mga kasambahay ay napayuko, ang kanilang mga hininga ay tila ninakaw. Walang sino man ang nangahas na gumalaw ni tumingin, maliban sa isa. Si Liana Reyes. Nakatayo sa gilid, naramdaman ni Liana ang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa nag-aalab na galit. Sa kanyang harapan, ang dalagitang si Celia, isa sa mga pinakabatang katulong, ay nakahawak sa kanyang namumulang pisngi. Ang mga luha ay isa-isang tumutulo mula sa kanyang mga mata. Ang kasalanan niya? Isang patak ng tubig mula sa plorerang dala niya ang tumalsik sa mamahaling sapatos ni Isabel Lorenzo. Isang patak lang. Wala ka bang mga mata? Ang boses ni Isabel ay kasing lamig ng marmol na sahig na kanilang tinatapakan. Perpekto ang kanyang pagkakatayo mula sa kanyang mamahaling bestida hanggang sa kanyang diamanteng hikaw. Ngunit ang ganda niya ay nababalot ng isang ugaling kasuklam-suklam. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng sapatos na ito? Mas mahal pa ito sa buong buhay mo. Nanginginig na umiling si Celia. Patawad po, Ma'am Isabel. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya. Muling itinaas ni Isabel ang kanyang kamay, handa nang dumapo muli sa mukha ng kaawa-awang dalagita. At doon na kumilos si Liana. Hindi na niya napigilan ang sarili. Bago pa man niya namalayan, ang kanyang mga binti ay humakbang na pasulong. Ang kanyang kamay ay mabilis na humawak sa braso ni Isabel, pinipigilan ang ikalawang sampal. Ang paghawak ay hindi marahas, ngunit sapat na upang magpatigil sa lahat. Ang hangin ay tila lalong bumigat. Dahan-dahang lumingon si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na tila isang ahas na naistorbo. At sino ka para pang himasukan ako? Ako po si Liana Reyes, ang bago ninyong personal assistant. Sagot ni Liana, pilit na pinatatatag ang kanyang boses kahit pa kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib. At sa tingin ko po, hindi tama na saktan ninyo siya nang dahil lang sa isang maliit na pagkakamali. Isang nakakainsultong tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabel. Tiningnan niya si Liana mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang basahan. Isang assistant na may opinyon. How amusing. Bago ka lang dito, hindi ba? Hayaan mong bigyan kita ng isang aral. Sa pamamahay na ito, ako ang batas. At kung sinabi kong may kasalanan siya, may kasalanan siya. Binitiwan ni Isabel ang braso ni Liana at humakbang palapit. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Umalis ka sa harapan ko bago kita isunod sa kanya. Ngunit hindi natinag si Liana. Tinitigan niya pabalik ang mga mata ni Isabel. Sa likod ng galit na yon, may nakita siyang takot. Isang uri ng desperasyon. At iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Bago pa man siya nakasagot, isang malumanay na boses ang pumutol sa tensyon. Isabel, anong nangyayari dito? Sabay silang napalingon sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Alejandro de Villa, ang tagapagmana ng lahat ng yaman na yon. Matangkad, makisig, at may mga matang nagpapakita ng kabaitan. Isang kabaitang tila hindi nababagay
Sa malamig na lugar na ito, agad na nagbago ang anyo ni Isabel. Ang mukha na puno ng bagsik ay napalitan ng isang matamis na ngiti na para bang isa siyang anghel. Lumapit siya kay Alejandro at kumapit sa braso nito. "Oh, mahal, wala ito. Isang maliit na problema lang sa mga katulong. You know how clumsy they can be." Tumingin si Alejandro mula kay Isabel patungo sa umiiyak na si Celia at sa wakas kay Liana. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, nakita ni Liana ang pagkalito sa mga mata ng lalaki. "Ako na ang bahala rito," sabi ni Alejandro sa malumanay na paraan. Lumapit siya kay Celia at iniabot ang isang panyo. "Okay ka lang ba, Hija? Huwag ka nang umiyak." Pagkatapos ay bumaling siya kay Liana. "At ikaw si Miss Reyes, tama ba? Welcome to the De Villa residence." Tumango lang si Liana, hindi makapagsalita. Ang kabaitang yon ay isang bagay na hindi niya inaasahan. "Sige na, bumalik na kayo sa inyong mga trabaho," utos ni Alejandro sa mga kasambahay. Habang paalis ang lahat, naiwan ang tatlo. Pinanood ni Liana habang inaakay ni Alejandro si Isabel palayo. Bumubulong ng mga salitang pampakalma. Ngunit bago sila tuluyang lumiko sa pasilyo, muling lumingon si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga, nagpapadala ng isang tahimik na mensahe kay Liana. "Hindi pa tayo tapos." Napabuntong hininga si Liana nang sila na lang ang natira. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay unti-unting nawawala, napapalitan ng malamig na takot. Ano ba itong pinasok niya? Isinara niya ang kanyang mga mata at ang imahe ng kanyang yumaong ama ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang mukha nitong puno ng kabiguan matapos malugi ang kanilang maliit na negosyo dahil sa maruming laro ng pamilya Lorenzo. Iyon ang dahilan kung bakit siya naririto. Hindi para sa sahod, kundi para sa katarungan. Kailangan niyang maging matatag. Hindi niya namalayan, mula sa balkonahe ng ikalawang palapag, may isang aninong nakamasid sa buong pangyayari. Isang babaeng may buhok na puti na tila sinulid na pilak, nakasuot ng eleganteng bestida. Siya si Lola Corazon de Villa, ang matriarka ng pamilya. Walang emosyon ang kanyang mukha. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang kanyang mga mata na nakakita na ng hindi mabilang na mga kasinungalingan sa loob ng mansyon na yon ay nakatuon lamang sa isang tao. Kay Liana. At sa kanyang isipan, isang tanong ang nabuo. Sino ang babaeng ito na may tapang na bumangga sa isang dragon sa sarili nitong lungga? Mula sa kanyang balkonahe na natiling nakatayo si Corazon de Villa. Matagal nang nakaalis ang mga anino ni Liana at Alejandro sa pasilyo sa ibaba. Ang hawak niyang tasa ng tsaa ay lumamig na, ngunit hindi niya ito ininda. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa eksenang nasaksihan niya kanina. Isang sampal, isang pagtatanggol, isang kasinungalingan. Ito ay isang pamilyar na dula sa loob ng mansyon, ngunit may bagong tauhan. Isang tauhang hindi niya inaasahan. Napabuntong hininga si Corazon. Matagal na niyang alam ang tunay na kulay ni Isabel Lorenzo. Nakita na niya ang bagsik na yon noon, hindi lang isang beses. Naalala niya ang isang charity ball noong nakaraang taon. Isang batang waiter ang aksidenteng natapunan ng alak ang damit ni Isabel. Sa harap ng maraming tao, ngumiti lang si Isabel at sinabing, "Ayos lang." Ngunit nang makarating sila sa isang pribadong silid, narinig mismo ni Corazon kung paano niya minaliit at tinawag na basura ang waiter. Tinitiyak na matanggal ito sa trabaho kinabukasan. Si Isabel ay isang magaling na aktres at ang kanyang entablado ay ang mataas na lipunan. Ang kanyang premyo, ang kanyang apo, si Alejandro. Pumasok siya sa loob ng kanyang silid. Ang bawat hakbang ay may bigat ng karunungan at karanasan. Si Alejandro ay mabuti, masyadong mabuti. Ang kabaitan nito, ang kanyang kalakasan. Ngunit iyon din ang kanyang kahinaan. Nakikita niya ang mundo sa paraang gusto niyang makita.
Hindi sa kung ano ito talaga. At sa mga mata niya, si Isabel ay perpekto. Isang perpektong larawan ng isang asawa para sa isang Devilla. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Lola? Si Alejandro. Tuloy apo, sagot ni Corazon. Umupo sa kanyang paboritong silya. Pumasok si Alejandro. May bakas pa rin ng pag-aalala sa kanyang mukha. Okay lang po ba kayo? Nakita ko po kayo sa balkonahe kanina. Ayos lang ako. Ang tanong ay, ayos ka lang ba? Tanong ni Corazon, tinititigan ng kanyang apo. Nakita ko ang nangyari sa pasilyo. Napakamot sa batok si Alejandro. Isang senyales na hindi siya komportable. Lola, pasensya na po kayo sa inasal ni Isabel. Medyo stressed lang po siguro siya dahil sa paghahanda sa kasal. It was just a misunderstanding. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Corazon, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Ang stress, Alejandro, ay hindi gumagawa ng bagong pagkatao. Naglalabas lang ito ng tunay na kulay na matagal nang nakatago. Hindi nakasagot si Alejandro. Alam niyang may punto ang kanyang lola, ngunit ang pag-ibig o ang akala niyang pag-ibig ay mahirap kalabanin. Mabait po si Isabel, Lola. Kailangan niyo lang po siyang mas makilala. Siguro nga, sabi ni Corazon, hindi na nakipagtalo pa. Alam niyang walang mararating ang kanilang pag-uusap. Kailangan ni Alejandro na makita ang katotohanan gamit ang sarili niyang mga mata. Nasaan na pala ang bago mong assistant? Si Miss Reyes. Nasa library po, inaayos ang ilang mga dokumento para sa akin. Mukhang mahusay siya, komento ni Corazon. Opo, she's very professional and efficient. Mabilis na sagot ni Alejandro. At sa isang saglit, nakita ni Corazon ang isang bahagyang kislap sa mga mata ng kanyang apo. Isang kislap na hindi niya nakikita kapag si Isabel ang pinag-uusapan. Matapos umalis ni Alejandro, kinuha ni Corazon ang kanyang telepono. Isang numero lang ang tinawagan niya. Ramon, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Si Ramon ang pinagkakatiwalaan niyang hepe ng seguridad, isang lalaking naglingkod sa pamilya De Villa ng mas matagal pa kaysa sa kanyang edad. Senyora Corazon, magalang na tugunon nito. May ipapagawa ako sa iyo. May bago kaming personal assistant, Liana Reyes. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Hindi lang ang mga impormasyon sa resume niya. Gusto kong malaman ang bawat detalye ng kanyang buhay, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan, at lalo na ang dahilan ng pagkasira ng negosyo ng kanyang pamilya. I want a full report on my desk by tomorrow night. Masusunod po, senyora. Kinabukasan, habang naglalakad si Corazon sa pasilyo patungo sa hardin, sinadya niyang dumaan sa tapat ng library kung saan alam niyang nagtatrabaho si Liana. Mula sa kanyang bulsa, dahan-dahan niyang hinugot ang isang antigong hikaw na perlas, isang pamana mula pa sa kanyang ina. Nang makita niyang nakatalikod si Liana, bahagya niyang inihulog ang hikaw sa sahig na malapit sa pintuan, sapat lang para makagawa ng isang mahinang kalansing. Nagpatuloy siya sa paglalakad na tila walang nangyari. Hindi nagtagal. Wala pang 10 minuto, may kumatok sa pinto ng kanyang silid pahingahan. Pasok! Si Liana ang pumasok. May hawak na isang pamilyar na bagay sa kanyang palad. Ma'am Corazon, pasensya na po sa abala. Nakita ko po ito sa sahig malapit sa library. Sa inyo po yata ito. Diretso ang tingin ni Liana. Walang bakas ng pag-aalinlangan o kasakiman. Tanging sinseridad. Kinuha ni Corazon ang hikaw. Salamat, Hija. Napakahalaga nito sa akin. Maaari mo na itong itinago at walang sino man ang makakaalam. Hindi po yun tama, ma'am. Simpleng sagot ni Liana. Tumango si Corazon. Mabuti, makakaalis ka na. Nang makalabas si Liana, tinitigan ni Corazon ang hikaw sa kanyang palad. Hindi siya magnanakaw, sabi niya sa sarili. May paninindigan siya.
Ngunit may mas malalim pang misteryo sa likod ng dalagang ito. Kinagabihan, habang nagbabasa siya ng libro, tumunog ang kanyang telepono. Si Ramon. "Senyora, hawak ko na ang report tungkol kay Liana Reyes." "At ano ang nakita mo?" tanong ni Corazon. Isinara ang kanyang libro. "Malinis ang record niya, senyora. Matalino, masipag, walang anumang bahid ang kanyang pangalan. Ngunit may isang bagay na hindi tumutugma. Napahigpit ang hawak ni Corazon sa telepono. Ano iyon? Narinig niya ang pagbuklat ng papel sa kabilang linya. Ang opisyal na record ay nagsasabing nalugi ang kumpanya ng kanyang ama dahil sa poor management. Pero nakahanap ang mga tao ko ng isang dating empleyado na nagsabing may kinalaman daw ang isang malaking real estate developer sa biglaang pagbagsak nito." "Anong developer?" Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan bago sumagot si Ramon. "Lorenzo Prime Holdings, senyora. Ang kumpanya ng pamilya ni Ma'am Isabel." Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Corazon. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang tapang, ang determinasyon, ang pagdating niya sa mansyon. Hindi ito nagkataon lang. "Senyora?" tanong ni Ramon. "Salamat, Ramon. Keep this information confidential," sabi ni Corazon bago ibaba ang telepono. Napatingin siya sa labas ng bintana, sa dilim ng gabi. Ang laro ay biglang nagbago. At si Liana Reyes, ang babaeng akala niya ay isang simpleng katulong lang, ay maaaring ang pinakamahalagang piyesa sa lahat. Hindi pa man nag-iinit ang umaga, isang utos na ang dumating para kay Liana. Isang utos na alam niyang hindi maganda ang ibig sabihin. Pinapatawag ka ni Ma'am Isabel sa kanyang silid. Ang boses ng headmaid ay walang emosyon, ngunit sa mga mata nito ay may bahid ng awa. Tumango si Liana, inayos ang kanyang sarili at huminga ng malalim. Ito na iyon, ang ganti para sa kanyang ginawa kahapon habang naglalakad siya patungo sa silid ni Isabel. Ang bawat hakbang ay tila isang pagsubok. Ang mansyon ay maganda. Oo. Ngunit ang ganda nito ay may kalakip na panganib. Tila ang bawat mamahaling palamuti sa dingding ay may mga matang nakamasid at ang bawat sulok ay may aninong nag-aabang. Kumatok siya ng 3 beses sa malaking pintuan na gawa sa narra. "Pasok!" Ang boses mula sa loob ay matamis, ngunit may talim. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang isang silid na kasing laki ng buong apartment na kinalakihan niya. Lahat ay puti, ginto at kulay krema. Perpekto, malinis, at kasing lamig ng may-ari nito. Nakaupo si Isabel sa isang eleganteng silya sa harap ng kanyang vanity mirror, naglalagay ng lipstick. Hindi man lang siya nito tiningnan sa salamin. "Isara mo ang pinto," utos niya. Sinunod ito ni Liana at ang pag-click ng seradura ay tila isang hatol. "Alam mo, Liana," simula ni Isabel, dahan-dahang isinasara ang takip ng kanyang lipstick. "Sa mundong ito, may mga taong ipinanganak para mag-utos at may mga taong ipinanganak para sumunod. Anong sa tingin mo ang papel mo dito?" Humarap na ito sa kanya at ang mga mata nito ay walang bahid ng anumang kabutihan, tanging purong pagmamataas. Hindi sumagot si Liana. Alam niyang anumang sabihin niya ay gagamitin laban sa kanya. "Mananahimik ka na lang ba?" Tumawa si Isabel. "Katulad ng mga daga, tahimik lang kapag may pusa sa paligid." Tumayo siya at kumuha ng isang folder mula sa kanyang mesa. "Ito ang schedule ko para sa buong linggo. Gusto kong kabisaduhin mo ang bawat detalye. Ayokong may kahit isang maliit na pagkakamali." Inihagis niya ang folder sa sahig sa paanan ni Liana. Isang malinaw na pagpapahiya. Ang mga dokumento ay kumalat sa mamahaling Persian rug. Naramdaman ni Liana ang pag-init ng kanyang mga tainga. Ang bawat himaymay sa kanyang katawan ay nagsisigaw na lumaban, na sumagot. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Dahan-dahan siyang yumuko para pulutin ang mga papel, isa-isa. Ito ay bahagi ng kanyang plano. Ang tiisin ang lahat hanggang makuha
niya ang katarungang para sa kanyang ama. "Good girl," sabi ni Isabel na tila kinakausap ang isang aso. "Matuto kang lumugar. Isa ka lang katulong dito. Isang bayarang alalay na kahit anong oras ay pwede kong sipain palabas. Huwag mong isipin na dahil pinagtanggol ka kahapon ni Alejandro ay may karapatan ka na. He's just being polite. Sa huli, ako pa rin ang pakakasalan niya. Ako ang magiging Mrs. De Villa." Nang mapulot na ni Liana ang huling papel, dahan-dahan siyang tumayo. Tinitigan niya si Isabel ng diretso sa mga mata. Ang kanyang mukha ay kalmado. "Tapos na po ba kayo, ma'am?" Ang kalmadong tanong na iyon ang tila mas nagpagalit kay Isabel. Ang kanyang mga daliri ay humigpit, ang mga buto ay namumuti. "Huwag mo akong sinusubukan, Liana Reyes. Baka hindi mo magustuhan ang kaya kong gawin." "Naiintindihan ko po," sagot ni Liana, may diin sa bawat salita. "Pero sana maintindihan niyo rin, ma'am, na ang paggalang ay hindi nabibili at ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pagsigaw at pananakit." Isang saglit na katahimikan ang namayani. Ang mukha ni Isabel ay namula sa galit. Kitang-kita ni Liana kung paano nito pinipigilan ang sarili na muling manampal. "Lumabas ka na!" sigaw nito sa wakas. "Get out of my sight!" Walang salitang umikot si Liana at lumabas ng silid, dala ang folder. Nang maisara niya ang pinto, napasandal siya dito at napapikit. Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. Ngunit sa ilalim ng takot, merong isang bagong damdamin. Determination. Ang bawat insulto ni Isabel ay gatong na lalong nagpapaliyab sa apoy sa kanyang puso. Para makahinga, nagpunta siya sa hardin sa likod ng mansyon. Ang sariwang hangin at amoy ng mga rosas ay bahagyang nagpakalma sa kanya. Umupo siya sa isang bangkong bato sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Niyakap ang folder na ibinato sa kanya. Dito, malayo sa mga mapanuring mata sa loob, pinakawalan niya ang isang luhang kanina pa niya pinipigilan. "Miss Reyes, are you okay?" Napapitlag siya at mabilis na pinunasan ang kanyang pisngi. Si Alejandro. Nakatayo ito hindi kalayuan. May hawak na tasa ng kape. Ang kanyang mukha ay puno ng tunay na pag-aalala. "Sir Alejandro," sabi niya, agad na tumayo. "Okay lang po ako. Nagpapahangin lang po." Lumapit ito. "Nakita kitang lumabas sa silid ni Isabel. Pasensya ka na sa kanya. Mainitin lang talaga ang ulo niya minsan." Isang kakaibang init ang gumapang sa dibdib ni Liana, pansamantalang nagpabura sa lamig na dala ni Isabel. Ang simpleng pag-aalala na yon ay isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng matagal na panahon. "Sanay na po ako, sir." "Hindi dapat," sabi ni Alejandro, at sa boses nito ay may bahid ng pagsisisi. "By the way, I saw the report you prepared last night. It was brilliant. Mas magaling ka pa sa huli kong naging assistant." Ang papuring yon, gaano man kasimple, ay tila musika sa pandinig ni Liana. Isang patunay na may nakakakita sa kanyang halaga, hindi lang sa kanyang posisyon. "Salamat po, sir. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko." Ngumiti si Alejandro. Isang nangiting totoo, hindi pilit. "Call me Alejandro when it's just the two of us." Nag-iwas ng tingin si Liana. Naramdaman ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Kilig. Isang salitang matagal na niyang kinalimutan. Bago pa siya makasagot, isang tawag ang dumating sa telepono ni Alejandro. "Excuse me," sabi nito bago lumayo para sagutin ang tawag. Naiwan si Liana na nakatayo. Ang puso ay bahagyang gumaan, ngunit mabilis niyang ipinilig ang ulo. "Huwag, Liana. Hindi ka nandito para dyan. Si Alejandro ay mabait, oo. Ngunit siya pa rin ang lalaking pakakasalan ng kanyang kaaway." Kinagabihan, sa seguridad ng kanyang maliit na silid, kinuha ni Liana ang isang bagay mula sa kanyang bag. Isang eleganteng ballpen. Pero hindi ito ordinaryong panulat. Sa isang pindot, ito ay isang voice recorder. Pinindot niya ang play.
Umalis ka sa harapan ko bago kita isunod sa kanya. Huwag mo akong sinusubukan, Liana Reyes. Baka hindi mo magustuhan ang kaya kong gawin. Ang boses ni Isabel, malamig at puno ng pagbabanta, ay muling umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Bawat salita ay isang ebidensya. Bawat pagbabanta ay isang bala na gagamitin niya sa tamang panahon. Habang nakikinig siya, ang kaunting kilig na naramdaman niya kanina ay napalitan muli ng bakal na determinasyon. Isasara na sana niya ang recorder nang biglang mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. 5 salita lang ang nakasulat. Mag-iingat ka sa ahas sa mansyon. Napatitig si Liana sa screen, ang kanyang dugo ay tila nanlamig. Sino ito? Paano niya nalaman? Alam niyang mapanganib ang kanyang misyon. Pero ngayon, alam na niyang may iba pang nakakaalam. At hindi niya sigurado kung ito ba ay isang babala mula sa isang kaibigan o isang panibagong banta mula sa isa pang kaaway. Nakatitig si Alejandro sa wine glass sa kanyang harapan. Pinapanood ang pagkinang ng mamahaling ilaw ng chandelier sa pulang likido. Sa kabila ng lamesa, si Isabel ay masayang nagkukwento. Ngunit para kay Alejandro, ang kanyang boses ay tila isang malayong ugong lang. At sinabi ko talaga kay Beatrice, Darling, kung isusuot mo ang kulay na yan sa grand ball, para ka lang isang malaking saging. Can you imagine? Humalakhak si Isabel, isang perpektong tunog na sanay na si Alejandro. Pero ngayong gabi, ang tawang yon ay parang wala sa tono. Alejandro, nakikinig ka ba? Napapitlag siya. Oo, mahal. Of course, that's funny. Ngumuso si Isabel, halatang hindi kontento sa kanyang reaksyon. Kanina ka patahimik. May problema ba sa opisina? Umiling si Alejandro at pilit na ngumiti. Wala. Pagod lang siguro. Ngunit hindi yun ang totoo. Ang totoo ay may isang anino sa kanyang isipan na hindi niya mawari. Ang anino ng mga pangyayari sa mansyon nitong mga nakaraang araw. Ang mukha ni Celia na puno ng takot. Ang tapang sa mga mata ni Liana. At ang mga salita ng kanyang lola. Ang stress ay naglalabas lang ng tunay na kulay. Mabuti naman kung ganoon, sabi ni Isabel. Bumalik ang sigla sa kanyang boses. Anyway, as I was saying, kailangan na nating i-finalize ang ating guest list. Ayokong maimbita ang mga Vargases. Narinig kong pabagsak na ang negosyo nila. It would be so embarrassing to be seen with them. Habang nagsasalita si Isabel tungkol sa mga pangalan, reputasyon, at kung sino ang in at out sa kanilang mundo, naramdaman ni Alejandro ang isang pamilyar na pakiramdam ng kahungkagan. Mahal niya si Isabel o yun ang pinaniniwalaan niya. Maganda ito, matalino, at perpektong bagay sa kanyang braso. Ngunit sa mga sandaling tulad nito, napapaisip siya kung may mas malalim pa ba sa kanilang relasyon, bukod sa mga party, mga pangalan, at mga mamahaling bagay. At bigla, isang alaala ang bumalik sa kanya. Flashback. 1 taon na ang nakalipas sa isang business meeting. Kasama niya si Isabel. Isang matandang negosyante, si Mr. Salcedo, ay halos lumuhod na sa harapan nila. Nagmamakaawang bigyan pa ng isang pagkakataon ang kanilang partnership. Kalmado lang si Isabel. Ngumiti pa nga ito. I'm sorry, Mr. Salcedo. Sabi niya sa malambing na boses, business is business. Ngunit nang tumalikod na ang matanda, nakita ni Alejandro ang mga mata ni Isabel. Malamig, walang awa. Tila isang reyna na nagpapatapon ng isang pulubi. Noong mga panahong iyon, inisip lang niya na hinahangaan niya ang katatagan nito sa negosyo. Ngayon, habang inaalala niya ito, ibang salita ang pumasok sa isip niya. Kalupitan. Alejandro, muli siyang bumalik sa kasalukuyan. Pasensya na, mahal. Ano ulit iyon? Kinabukasan,
Pilit na iwinaksi ni Alejandro ang mga alinlangan sa kanyang isipan. Ibinaon niya ang sarili sa trabaho. May isang mahalagang report na kailangan niya, isang market analysis para sa isang bagong proyekto sa Palawan. Ang huli niyang assistant ay halos 1 linggong ginawa ito at puno pa rin ng mali. Kailangan niya ito sa loob ng 2 araw. Isang imposibleng gawain. Bilang isang pagsubok, ipinatawag niya si Liana. Miss Reyes, kailangan ko ng full analysis sa Palawan Project. Demographics, competitor activities, potential risks, lahat. Kailangan ko ito bago mag-5 bukas. Inaasahan niyang makikita ang gulat o pagrereklamo sa mukha nito. Ngunit tumangulang si Liana. Masusunod po, sir. May mga specific data points po ba kayong hinahanap? Nagulat si Alejandro sa kanyang profesionalismo. Binigay niya ang mga detalye at umalis na si Liana. Buong araw, nakikita niya ito mula sa kanyang opisina. Abalang-abala sa kanyang lamesa. Halos hindi tumatayo. Kinabukasan, 4:00 pa lang ng hapon, isang makapal na folder na ang nasa ibabaw ng kanyang mesa. Ang report niyo po, Sir Alejandro. Nang buksan niya ito, hindi siya makapaniwala. Ang report ay hindi lang kumpleto. Ito ay perpekto. Ang mga datos ay maayos na nakaayos, may mga charts at graphs na madaling intindihin, at sa huling pahina, mayroon pang executive summary at personal recommendations na hindi niya hiningi, ngunit nagpapakita ng malalim na pag-unawa sa proyekto. Ikaw lang ang gumawa ng lahat ng ito? Tanong niya, puno ng paghanga. Opo, sir. This is impressive, Miss Reyes. Very impressive. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Liana. Isang nangiting hindi pilit. Isang ngiting nagbigay buhay sa kanyang mukha. Salamat po. Nang hapong iyon, hindi maalis sa isip ni Alejandro ang kahusayan ni Liana. Habang naglalakad siya sa pasilyo, natanaw niya ito sa may library. Nakatayo ito malapit sa bintana, hindi gumagalaw. Ang atensyon nito ay nasa isang maliit na bagay sa kanyang kamay. Dahil sa kuryosidad, huminto siya sa isang sulok kung saan hindi siya makikita. Nakita niyang hawak ni Liana ang kanyang pitaka at mula dito ay kinuha niya ang isang lumang litrato, kupas na sa kalumaan. Isang litrato ng isang masayang pamilya, isang lalaki, isang babae, at isang batang Liana na nakangiti ng malapad. Pinagmasdan ni Alejandro habang dahan-dahang hinahaplos ng daliri ni Liana ang mukha ng lalaki sa litrato. Ang kaninang profesional na anyo ay nawala, napalitan ng isang aura ng malalim na kalungkutan. Isang luhang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa litrato. Mabilis niya itong pinunasan. Isang kirot ang naramdaman ni Alejandro sa kanyang dibdib. Isang kirot ng awa at pagtataka. Sino ka ba talaga? Liana Reyes? Ano ang kwento sa likod ng mga matang yan? Gusto niya itong lapitan, tanungin, ngunit alam niyang hindi tama. Dahan-dahan siyang tumalikod, nagpa siyang bigyan ito ng privacy. Habang naglalakad siya palayo, mas lalong lumalim ang kanyang pagkalito. Nang malapit na siya sa hagdanan, narinig niya ang boses ni Isabel mula sa isa sa mga silid na bahagyang bukas ang pinto. Hindi ito ang karaniwang matamis at malambing na boses na ginagamit ni Isabel sa harap niya o sa ibang tao. Ito ay galit, puno ng pagkabalisa at pilit na pinipigilan. Dahil sa kakaibang tono nito, huminto siya sa likod ng isang malaking florera, sapat lang para makinig ng hindi nakikita. Hindi niyo naiintindihan. Narinig niyang sabi ni Isabel sa kausap nito sa telepono. Ang boses ay nanginginig. Paulit-ulit ko nang sinabi kay Daddy na hindi na natin kayang bayaran yan. Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan. Ang mga utang. Lumalaki ng lumalaki ang mga ito, araw-araw. Halos pabulong na sigaw ni Isabel. At kapag nalaman ito ng mga Devilla, lalo na si Alejandro, tapos na tayo. Tapos na ang lahat.
Naiintindihan niyo ba? Nanigas si Alejandro sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Mga utang? Anong mga utang? Gawin ninyo ang lahat. I don't care how. Itago nyo yan. Just fix it. Bago pa mahuli ang lahat. Isang malakas na kalabog ang narinig niya. Tila marahas na ibinagsak ang telepono sa lalagyan nito. Narinig ni Alejandro ang mga yabag papalapit sa pinto. Kaya mabilis at tahimik siyang umalis sa kanyang pinagtataguan. Naglakad patungo sa kabilang pasilyo na para bang wala siyang narinig. Ngunit ang kanyang puso ay malakas na kumakabog sa kanyang dibdib. Ang babaeng narinig niya ay ibang-iba sa Isabel na kanyang kilala. Ang babaeng pakakasalan niya. Ang boses na yon ay hindi boses ng isang sosyalera na nag-aalala sa guest list ng isang party. Iyon ay boses ng isang taong desperado, isang taong nalulunod. Nakarating siya sa kanyang pribadong pag-aaral at isinara ang pinto. Napasandal dito. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Ang isipan niya ay isang malaking kaguluhan. Sa isang banda, ang imahe ni Liana umiiyak sa isang sulok habang tinitingnan ang isang lumang litrato, isang imahe ng tunay na kalungkutan at pangungulila. Sa kabilang banda, ang boses ni Isabel nanginginig sa galit at pagkatakot dahil sa mga napakalaking utang. Isang sikretong malinaw na ayaw nitong malaman niya. Ang kanyang perpektong mundo, ang kanyang perpektong relasyon ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak. At sa gitna ng lahat ng ito, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Sino sa dalawa ang tunay na kailangan ng kanyang pag-unawa at sino ang nagtatago ng isang mapanganib na sikreto? Ang mga sumunod na araw ay lumipas ng may isang kakaibang kapayapaan para kay Liana. Isang kapayapaang alam niyang huwad at mapanganib. Si Isabel ay halos hindi na siya kinakausap. Nginingitian siya nito sa pasilyo, isang ngiting kasing tamis ng lason. At alam ni Liana na sa likod ng nangiting iyon, isang bagyo ang namumuo, nag-aabang ng tamang pagkakataon para manalasa. Kaya't ibinaling niya ang kanyang buong atensyon sa trabaho. Ang bawat gawain na ibinibigay sa kanya ni Alejandro ay tinatapos niya ng may dedikasyon. Ang kanilang mga profesional na pag-uusap ay naging dahilan para mas makilala niya ang lalaki. Ang talas ng isip nito, ang pangarap nito para sa kumpanya, at ang kabaitang pilit nitong itinatago sa likod ng isang seryosong anyo. Ngunit ang bawat papuri mula kay Alejandro ay tila isang karayom na tumutusok sa pagtitimpi ni Isabel. At isang hapon, nagpa siya ang ahas na lumabas sa kanyang pinagtataguan. Nagsimula ito sa isang malakas na sigaw mula sa silid ni Isabel. Isang sigaw na puno ng pagkatakot at hindi makapaniwalang pagtangis. Nasaan ito? Nasaan ang kwintas ko? Agad na nagtakbuhan ang mga kasambahay patungo sa silid nito. Sumunod na rin si Liana. Dala ng pag-aalala at masamang kutob. Naabutan nilang nagkakalat si Isabel. Ang mga damit ay nagkalat sa sahig, ang mga unan ay nasa sahig, at ang mga kahon ng alahas ay nakabukas at walang laman. Ma'am Isabel, ano po ang nangyari? Tanong ni Manang Pacing, ang head housekeeper, na may pag-aalala. Ang kwintas ko! Humahagulgol si Isabel, hinahawakan ang kanyang leeg. Ang sapphire necklace na bigay sa akin ni Lolo. Nawawala. Ito ay hindi isang ordinaryong alahas. Alam ng lahat sa mansyon ang kwintas na yon. Isang piraso ng sining na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Isang pamana ng pamilya, Lorenzo. Baka po nailagay niyo lang sa ibang lugar, ma'am? Mungkahi ng isang katulong. Hindi! Sigaw ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na ngayon. Dito ko lang yon iniwan sa ibabaw ng lamesa ko bago ako maligo. Sigurado ako. May kumuha nito. May magnanakaw sa pamamahay na ito. Ang salitang magnanakaw ay tila isang multo na gumapang sa buong silid. Naghasik ng takot sa puso ng bawat empleyado. Tiningnan ni Isabel ang lahat.
isa-isa, na para bang lahat sila ay suspect, hanggang sa ang kanyang mga mata ay tumigil. Kay Liana, sino-sino ang pumasok sa silid ko ngayong araw? Manang pacing. Tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig at mapanuri. Si Rosa lang po na naglinis at nag-atubili si Manang pacing. At si Liana po, nagdala po siya ng mga dokumento kanina. Lahat ng mga mata ay napabaling kay Liana. Hindi po ako lumapit sa lamesa niyo, ma'am. Mabilis na depensa ni Liana, naramdaman ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Iniabot ko lang po ang folder at umalis na agad. Ngunit tinawag ni Isabel ang dalagitang si Rosa. Rosa, nakita mo ba si Liana kanina? Nanginginig na yumuko si Rosa, hindi makatingin ng diretsyo. Oo po, ma'am. Nakita ko po siyang papalapit sa vanity table niyo po bago siya lumabas. Isang kasinungalingan, isang malinaw at nakamamatay na kasinungalingan. Sinungaling! Hindi napigilang sigaw ni Liana. Hindi iyan totoo. Sapat na! Sabi ni Isabel, itinaas ang kanyang kamay na tila isang reyna. Mayroon lang isang paraan para malaman ang totoo. Manang pacing, halughugin ninyo ang mga gamit nila. Simulan ninyo sa kanya. Itinuro niya si Liana. Ma'am, hindi po yata tama iyon. Protesta ni Manang pacing. Gawin mo ang sinabi ko o gusto mong ikaw ang pagbintangan ko? Pagbabanta ni Isabel. Walang nagawa si Manang pacing. Lumapit siya kay Liana na may pag-aatubili sa kanyang mga mata. Pasensya na, Hija. Ang personal na gamit ni Liana ay inilabas sa gitna ng silid para makita ng lahat. Ang kanyang wallet, ang kanyang suklay, ang kanyang telepono, at sa huli, ang kanyang handbag. Habang binubuksan ito ni Manang pacing, ang bawat segundo ay tila isang walang hanggan. At mula sa loob ng bag, sa ilalim ng kanyang notebook, isang bagay ang kumislap sa ilaw. Dahan-dahang itinaas ni Manang pacing ang kamay niya. Nakabitin sa kanyang mga daliri ang nawawalang kwintas na sapphire. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga kasambahay. Hindi! Bulong ni Liana, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang tingin. Hindi maaari. Isa itong patibong. Tumingin siya kay Isabel at nakita niya ang isang ngiti ng tagumpay sa mga labi nito. Isang mabilis na ngiti na agad ding nawala, napalitan ng isang maskara ng sakit at pagkabigo. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Isabel. Ang boses ay nanginginig na tila siya ang biktima. Pinagkatiwalaan ka namin, Liana. Pinapasok ka namin sa aming tahanan. Tapos ito ang gagawin mo. Hindi ko yan ginawa. May naglagay niyan dyan. Sigaw ni Liana. Ang kanyang boses ay nagkalamat na. Tumingin siya sa paligid, sa mga mukha ng kanyang mga katrabaho. Ngunit walang tumingin pabalik. Ang iba ay yumuko. Ang iba ay tumingin sa kanya na may pagkasuklam. Walang naniwala sa kanya. Walang nangahas na maniwala. Dalhin niyo siya sa security office, utos ni Isabel. Huwag ninyong hahayaang makatakas. Hintayin natin si Alejandro. Siya ang magpapasya kung ano ang gagawin sa isang magnanakaw. Dinala si Liana palabas ng silid. Habang kinakaladkad siya, naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang kanyang plano, ang kanyang paghihiganti, ang kanyang pangalan. Lahat ay gumuho sa isang iglap dahil sa isang perpektong patibong. Isinara siya sa isang maliit at walang lamang silid para maghintay. Bawat pag-ikot ng segundo sa orasan sa dingding ay tila isang pagkutya. Siya ay mag-isa, nakakulong, at walang kalaban-laban. Maya-maya, narinig niya ang mga yabag sa labas. Mabilis, mabigat. Ang tunog ng pagpihit ng susi sa seradura. Bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Alejandro. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagod at matinding pagkadismaya. Sa likod niya, nakakapit sa kanyang braso si Isabel, humahagulgol. Mahal,
Umiiyak na sabi ni Isabel. Sapat na para marinig ng buong mundo. Ninakawan niya ako. Mula sa kanyang pagkakaupo sa kanyang opisina sa ikalawang palapag, narinig ni Corazon de Villa ang sigaw ni Isabel. Hindi niya kailangang lumabas para malaman kung ano ang nangyayari. Alam na niya, ang bawat galaw sa mansyon na ito ay umaabot sa kanyang pandinig. Ang bawat bulong ay tila hangin na naghahatid ng balita sa kanya. Nagsimula na ang kanyang palabas. Isip ni Corazon habang dahan-dahang ipinatong ang hawak na libro sa mesa. Hinintay niya. Ang kanyang pasensya ay isang sining na pinanday ng maraming dekada ng pagmamasid sa mga kasinungalingan at pagkukunwari sa loob ng sarili niyang pamamahay. Hinintay niya ang pagtakbo ng mga kasambahay, ang mga akusasyon at ang pagdating ng kanyang apo. Nang maramdaman niyang nasa rurok na ang tensyon, ang sandali kung kailan ang isang inosente ay malapit ng mahatulan, doon lamang siya dahan-dahang tumayo. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay may bigat at autoridad. Naabutan niya ang eksena sa tapat ng security office. Nakita niya si Liana, ang mukha ay puno ng desperasyon, ngunit may paninindigan pa rin. Nakita niya si Isabel, nakakapit kay Alejandro na tila isang baging, ang mukha ay basang-basa sa pekeng luha. At nakita niya ang kanyang apo, si Alejandro, na gulong-gulo ang isip, nasa pagitan ng tiwala at ebidensya. Hindi ko po yan magagawa, Sir Alejandro. Maniwala po kayo sa akin. Narinig niyang sabi ni Liana, ang boses ay nanginginig ngunit buo. Paano kami maniniwala? Sagot ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng pait. Nakita na ng lahat. Nasa bag mo ang ebidensya. Tumingin si Alejandro kay Liana at sa mga mata nito ay nakita ni Corazon ang sakit. Ang sakit ng pagkadismaya. Papalapit na ito sa paggawa ng isang desisyon na pagsisisihan nito habang buhay. At doon na siya pumasok. Anong kaguluhan ito? Ang boses ni Corazon ay hindi malakas, ngunit ito ay may talim na kayang pumutol sa pinakamatinding ingay. Agad na natahimik ang lahat. Ang mga kasambahay ay napayuko. Maging si Isabel ay natigilan sa kanyang pag-iyak. Tila ang buong mansyon ay huminto sa paghinga. Lumingon si Alejandro. Lola, hindi siya pinansin ni Corazon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon. Sa umiiyak na si Isabel, narinig ko ang sigaw mo. Nawawala raw ang kwintas mo? Oo po, Lola. Sagot ni Isabel, muling bumalik sa kanyang papel bilang biktima. At nakita po sa bag ni Liana. Tumingin si Corazon kay Liana. Nakita niya ang isang kislap ng pag-asa sa mga mata ng dalaga. At ikaw naman, Hija, sabi niya kay Liana. Sinasabi mong hindi mo ito kinuha? Opo, Ma'am Corazon. Hinding-hindi ko po magagawa iyon. Matatag na sagot ni Liana. Dahan-dahang naglakad si Corazon papasok sa grupo. Ang kanyang baston ay marahang tumutukod sa marmol na sahig. Isang salita laban sa isa. Isang akusasyon laban sa isang pagtanggi. Napakahirap magdesisyon. Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan bago siya muling nagsalita. Ang kanyang boses ay biglang naging mas matigas. Mabuti na lang at mayroon tayong paraan para malaman ang buong katotohanan. Sumunod kayong lahat sa akin sa main living room. Nagkatinginan ang lahat. Maging si Alejandro ay naguluhan. Ngunit walang nangahas na sumuway. Naunang naglakad si Corazon at ang lahat ay sumunod na tila mga tupang sumusunod sa kanilang pastol. Pagdating sa malawak na sala, umupo si Corazon sa kanyang paboritong silya na nakaharap sa malaking telebisyon na nakapatay. Alejandro, i-on mo ang TV. Utos niya. Nang buksan ni Alejandro ang telebisyon, isang blankong screen lang ang lumitaw. Lola, ano po ito? Tanong niya. Tumingin si Corazon kay Isabel. Alam mo, Isabel, nitong mga nakaraang linggo, napansin kong may mga ilang bagay na nawawala sa mansyon. Mga maliliit na bagay lang naman. Kaya para sa seguridad nating lahat,
Nagpalagay ako ng ilang mga karagdagang kamera sa mga lugar na hindi ninyo inaasahan. Halimbawa, sa loob ng iyong silid, ang mukha ni Isabel ay biglang namutla. Ang pagkukunwari nitong kalungkutan ay napalitan ng hindi maipaliwanag na takot. Ramon, sabi ni Corazon sa ere. Mula sa isang sulok, lumabas ang hepe ng seguridad. May hawak na remote control. I-play mo ang recording mula sa camera 7 kaninang 3:00 ng hapon. Tumango si Ramon. Sa isang pindot ang screen ay nagliwanag. Unang lumitaw ang imahe ng walang taong silid ni Isabel. Pagkatapos ay pumasok ito, lumingalinga sa paligid na tila may hinahanap. Lumapit ito hindi sa vanity table kung saan niya sinabing huling nakita ang kwintas, kundi sa isang maliit na jewelry box sa loob ng kanyang walk-in closet. Binuksan niya ito at mula sa loob, kinuha niya ang kumikinang na sapphire necklace. Isang kolektibong pag-aalma ang narinig sa silid. Ang video ay nagpatuloy. Ipinakita nito kung paano maingat na inilagay ni Isabel ang kwintas sa bulsa ng kanyang damit. Ipinakita nito ang pagpasok ni Liana para iabot ang folder at ang mabilis na pag-alis nito. At sa huli, ipinakita nito ang pinakakasuklam-suklam na bahagi. Si Isabel, na tinitiyak na walang nakatingin, ay dahan-dahang lumapit sa naiwang handbag ni Liana at maingat na inihulog ang kwintas sa loob nito. Ang katahimikan sa sala ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang audio mula sa video. Mga ordinaryong tunog na naging saksi sa isang karumal-dumal na gawa. Nang matapos ang video, pinatay ni Ramon ang telebisyon. Ang imahe ni Isabel na nahuli sa akto ay tila naiwan na nakatatak sa isipan ng lahat. Walang sino man ang gumalaw, walang sino man ang nangahas na huminga. Dahan-dahang lumingon si Alejandro kay Isabel. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng pagkalito o sakit. Ito ay isang blangkong canvas kung saan nabura ang lahat ng pagmamahal at tiwala. Ang natira ay purong pagkasuklam. Isabel. Ang pangalan niya ay halos hindi lumabas sa lalamunan ni Alejandro. Ito ay isang bulong na puno ng hindi makapaniwalang pagtanggi. Bakit? Si Isabel ay hindi makasagot. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay puting-puti na tila isang multo. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan, ang lahat ng kanyang pagkukunwari ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Wala na siyang matatakbuhan, wala nang madadahilan. Napatingin si Liana kay Alejandro at sa unang pagkakataon, nakita niya ang totoong Alejandro de Villa. Hindi ang mabait, ngunit bulag na tagapagmana, kundi isang lalaking nasaktan ng todo. Isang lalaking nagising sa isang masamang panaginip. Ngunit ang eksena ay hindi pa tapos. Tumayo si Corazon de Villa. Ang kanyang presensya ay tila pumuno sa buong silid. Tinitigan niya si Isabel, hindi nang may galit, kundi nang may awa. Isang uri ng awa na ibinibigay sa isang bagay na nasira at hindi na maaayos pa. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay bumaling kay Liana. Ang mga matang yon, na dati ay puno ng pagmamasid at pagdududa, ay napalitan ngayon ng respeto. Isang tahimik na pagkilala sa katatagan ng dalaga. Dahan-dahan siyang lumapit kay Liana, ang bawat tukod ng kanyang baston ay isang paghatol. Tumigil siya sa harapan nito. Ang lahat ay nag-aabang sa kanyang sasabihin, sa kanyang gagawin. Inaasahan ng lahat ang isang salita ng pag-aliw o marahil isang paghingi ng tawad. Ngunit si Corazon de Villa ay hindi isang ordinaryong babae. Tinitigan niya si Liana ng diretso sa mga mata at sa isang boses na sapat lang para marinig nilang dalawa. Ngunit may bigat na naramdaman ng buong silid. Sinabi niya, "Halika iha, mag-usap tayo sa aking opisina." Nakatayo pa rin si Alejandro sa gitna ng sala. Matagal nang nakaalis si Liana at ang kanyang lola. Ang mga kasambahay ay isa-isa nang nagsialisan, dala ang takot at pagtataka. Iniwan siyang mag-isa
kasama ang babaeng winasak ang kanyang tiwala. Lumingon siya kay Isabel. Nakaupo ito sa sahig. Ang mamahaling damit ay gusot. Ang perpektong ayos ng buhok ay gulo na. At ang mukha ay basang-basa sa mga luhang totoo sa wakas. Wala na ang pagkukunwari. Ang natira ay ang hubad na katotohanan ng kanyang desperasyon. Alejandro, sabi niya sa basag na boses, gumagapang palapit sa kanya. Mahal, pakinggan mo ako. Patawarin mo ako. Yumuko si Alejandro, hindi para tulungan ito, kundi para maging kapantay ng mga mata nito. At sa mga mata niya wala ng pag-ibig, wala ng awa, tanging malamig na galit. Patawad? Ang salita ay lumabas sa kanyang bibig na tila lason. Ilang beses mo akong ginawang tanga, Isabel. Ilang beses mo akong pinaniwala sa mga kasinungalingan mo habang pinagtatawanan mo ako sa likod ko. Hindi. Ginawa ko lang yon dahil natatakot ako. Humagulgol siya. Malulugi na kami, Alejandro. Kailangan kita. Kailangan ko ang kasal na ito. Sa wakas, ang pag-amin. Ngunit huli na ang lahat. Ang kailangan mo ay hindi ako, sabi ni Alejandro. Ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kanilang relasyon. Ang kailangan mo ay ang pangalan ko, ang pera ko. Tapos na tayo, Isabel. Kausapin mo na lang ang mga abogado ko. Tumayo siya at tumalikod. Hindi na muling lumingon pa kahit pa narinig niya ang mas malakas na pag-iyak nito. Dumiretso siya sa kanyang study. Ang isipan ay isang malaking bagyo. Isinara niya ang pinto at sinuntok ang pader. Isang beses lang, sapat na para maramdaman ang sakit. Ang sakit sa kanyang kamao ay walang-wala kumpara sa sakit ng panlilinlang sa kanyang puso. Napaupo siya sa kanyang silya, napahilamos sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay isa siyang hangal. Paano niya hindi nakita? Paano siya naging ganito kabulag? Ngunit habang humuhupa ang kanyang galit kay Isabel, isang bagong palaisipan ang pumalit. Si Liana Reyes, ang dalagang inakusahan, pinagbintangan, at napatunayang inosente. Ang babaeng may tapang na tumayo para sa isang katulong. Ang babaeng may lungkot sa mga mata habang tinitingnan ang isang lumang litrato. Ngunit may mga bagay na hindi pa rin magkakatugma. Ang pagdating niya sa mansyon. Ang biglaang pag-imbestiga sa kanya ng kanyang lola. Ang kakaibang tensyon sa pagitan niya at ni Isabel na tila mas malalim pa sa isang simpleng alitan. Hindi siya mapakali, hindi siya makatulog. May isang bahagi sa kanya na nagsasabing kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi lang ang katotohanan tungkol kay Isabel, kundi pati na rin ang katotohanan tungkol kay Liana. Hating gabi na nang magdesisyon siya. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang study at naglakad patungo sa maliit na opisina na inilaan para kay Liana. Madilim at tahimik. Ang tanging ilaw ay mula sa buwan na sumisilip sa bintana. Umupo siya sa silya ni Liana. Ano ba ang hinahanap niya? Hindi niya alam. Sinimulan niyang buksan ng mga drawer. Puro mga gamit pang opisina. Mga folder ng mga proyekto. Walang personal. Pagkatapos ay nakita niya ito. Ang handbag ni Liana na iwan sa gilid ng mesa matapos ang kaguluhan kanina. Ang mismong bag kung saan itinanim ang ebidensya. Nag-atubili siya. Ito ay isang paglabag sa privacy. Ngunit ang pangangailangan niyang malaman ang totoo ay mas malakas. Maingat niyang binuksan ang bag. Sa loob, nakita niya ang isang wallet, isang suklay, isang telepono, mga ordinaryong gamit. Ngunit habang kinakapan niya ang ilalim, naramdaman niya ang isang bagay na matigas at hindi pangkaraniwan. Isang tila false bottom. Maingat niya itong inangat. At sa ilalim nito, nakatago, ay isang manipis na sobreng kulay brown. Hindi ito ordinaryong sobre. Makapal ito at mabigat. Nanginginig ang mga kamay niya habang inilalabas niya ito. Nang buksan niya ang sobre, isang makapal na plinadong papel ang kanyang nakita. Nang simulang basahin ni Alejandro ang mga nilalaman nito,
Ang kanyang paghinga ay unti-unting bumigat. Ang unang mga pahina ay mga print-out ng mga litrato ni Isabel kasama ang iba't ibang tao. May mga bilog at sulat kamay na tala sa gilid. Pagkatapos ay mga financial statement, mga bank record, mga ulat sa utang. Lahat ay nagpapatunay sa pagbagsak ng imperyo ng mga Lorenzo. Ang mga bagay na narinig niya sa telepono. Ngunit habang patuloy siya sa pagbabasa, ang kanyang dugo ay tila nanlamig. Ang mga sumunod na pahina ay tungkol sa isang kumpanya, Reyes Construction. Mga luma at kupas na newspaper clipping tungkol sa biglaang pagkalugi nito. Mga legal na dokumento. At sa huling pahina, isang pamilyar na litrato. Ang litratong nakita niyang hawak ni Liana sa library. Ang kanyang masayang pamilya. Sa ilalim nito ay isang death certificate, pangalan ng ama ni Liana. Cause of death, cardiac arrest. PETSA. Isang linggo matapos ideklarang bangkarote ang kanyang kumpanya. At sa likod ng papel na yon, isang huling dokumento. Isang kopya ng isang kasunduan na nagpapakita kung paano sinamantala ng Lorenzo Prime Holdings ang kahinaan ng Reyes Construction. Inagaw. Ang pinakamalaki nitong proyekto sa hindi makatarungang halaga na siyang naging dahilan ng pagbagsak nito. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa kanyang isipan. Ang pagdating ni Liana sa mansyon, ang kanyang tapang laban kay Isabel, ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ito nagkataon lang. Hindi siya isang simpleng biktima. Ito ay isang plano, isang misyon, isang paghihiganti. Ang pakiramdam ng pagtataksil na naramdaman niya mula kay Isabel ay bumalik. Ngunit ngayon ay mas matindi, mas personal. Naramdaman niyang ginamit siya. Ginamit ang kanyang kabaitan, ang kanyang mansyon, bilang isang entablado para sa isang personal na digmaan. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napatayo siya. Hawak pa rin ang mga dokumento. Sa may pintuan nakatayo si Liana. Bumalik ito para kunin ang kanyang bag. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat nang makita niya si Alejandro at lalo na nang makita niya ang sikretong folder na hawak nito. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa nakakabinging katahimikan ng gabi. Ang lahat ng mga tanong, ang lahat ng mga kasinungalingan ay nasa pagitan nilang dalawa. Ngumiti si Alejandro, ngunit isang ngangiting walang buhay, puno ng sakit at kabiguan. Itinaas niya ang mga papel. Para lang ba sa paghihiganti ang lahat ng ito, Liana? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig at basag. Sino ka talaga? Matong. Bumagsak si Isabel sa sahig ng kanyang silid, ang parehong silid kung saan nagsimula ang kanyang pagbagsak. Ang paligid niya ay isang larawan ng kanyang kalooban. Magulo, wasak, at puno ng galit. Ang mga bote ng pabango ay basag sa sahig. Ang mga damit ay punit. Ang mga unan ay tila sinaksak. Ngunit ang pagkasira ng mga bagay ay hindi sapat para pawiin ang apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib. Natalo siya. Sa harap ng lahat. Sa harap ni Alejandro. Sa harap ng matandang bruhang iyon. At higit sa lahat, sa harap ng basahan na iyon. Si Liana Reyes, ang pangalan ay tila isang sumpa na paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ama. Sinagot niya ito. Ang boses ay garalgal. Dad? Isabel, anong nangyari? Tumawag sa akin ang abogado ng mga Divilla. They're pulling out from the merger. Pinapawalang bisa na rin nila ang kasal. Ano ang ginawa mo? Ang boses ng kanyang ama ay hindi nag-aalala, kundi puno ng akusasyon. Hindi ako ang may kasalanan, Dad. It was that girl, iyong Liana Reyes. Sigaw niya pabalik. Wala akong pakialam kung sino ang may kasalanan. Ang mahalaga, tapos na tayo. The banks are calling. The investors are backing out.
Sa loob ng 1 linggo, wala na ang lahat sa atin, Isabel. Wala na. Wala na. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan. Ang yaman, ang pangalan, ang kapangyarihan, lahat ng bumubuo sa kanyang pagkatao, mawawala. Hindi, bulong niya habang ibinababa ang telepono. Hindi ako papayag. Isang bagong ideya ang nabuo sa kanyang magulong isipan. Isang ideyang desperado. Isang ideyang masama. Kung babagsak siya, hihilahin niya ang lahat pababa kasama niya. Lalo na si Liana. Hindi pa tapos ang laban. Mayroon pa siyang isang huling baraha. At ang barahang iyon ay ang katotohanang natuklasan mismo ni Alejandro. Ang paghihiganti ni Liana. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Napalitan na ng malamig na determinasyon ang kanyang pagkasindak. Tinawagan niya ang numero ng isang pribadong investigador na matagal na nilang ginagamit para sa maruruming trabaho. Morales, sabi niya nang may sumagot. Isabella Lorenzo here. May ipapagawa ako sa iyo. Kailangan ko ito sa loob ng 6 na oras. Anything for you, Miss Lorenzo? Kailangan kong patunayan na ang isang Liana Reyes, empleyado ng De Villa Corp, ay nagli-leak ng confidential company information. Gumawa ka ng mga pekeng email. Gumawa ka ng pekeng bank transfer records na nagpapakitang binabayaran siya ng isa sa mga kalaban nating kumpanya. Make it look real. Make it look devastating. It will cost you, miss. Sabi ni Morales. I don't care about the cost. Sigaw ni Isabel. Just do it. Habang hinihintay niya ang tawag ni Morales, nagbihis siya. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang pagiging biktima. Ngayon, siya ang magiging mangangaso. Lumabas siya ng kanyang silid at naglakad patungo sa guest wing, kung saan alam niyang pansamantalang pinatuloy si Liana. Naabutan niya si Liana sa pasilyo. Nag-aayos ng isang maliit na bag. Aalis ka na? Tanong ni Isabel. Ang boses ay puno ng pangungutya. Tatakbo na matapos sirain ang lahat? Humarap si Liana. Ang mukha ay kalmado. Walang nasira, Isabel. Ang katotohanan lang ang lumabas. Tumawa si Isabel. Katotohanan? Ang katotohanan ay isa ka lang palang ahas na may personal na galit. Akala mo ba panalo ka na? Akala mo ba sa'yo na si Alejandro? You're nothing but a liar. Pumasok ka sa pamamahay na ito na may dalang kasinungalingan. Ginawa ko ang kailangan kong gawin para sa pamilya ko. Matatag na sagot ni Liana. At ako rin. Ngumisi si Isabel. Gagawin ko rin ang lahat para sa pamilya ko. Tingnan natin kung kaninong kasinungalingan ang mas paniniwalaan ni Alejandro. Umalis si Isabel. Iniwan si Liana na may bakas ng pag-aalala sa mukha. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang email mula kay Morales. Nakalakip dito ang isang folder na puno ng mga ebidensya. Perpekto. Higit pa sa kanyang inaasahan. Inilipat niya ang lahat ng file sa isang maliit na silver USB. Ngayon, para sa huling akto ng kanyang dula. Pinuntahan niya si Alejandro sa kanyang study. Kumatok siya ng marahan. Nang bumukas ang pinto, nakita niya ang pagod at galit sa mga mata nito. Agad siyang umiyak. Ngunit hindi ito ang hagulgol ng isang talunan. Ito ay ang tahimik na pag-iyak ng isang taong nasasaktan. Alejandro, sabi niya sa basag na boses, alam kong galit ka. At nararapat lang. Mali ang ginawa ko. Malaki ang kasalanan ko sa iyo. Inamin ko yon. Hindi umimik si Alejandro. Naghihintay lang. Pero ginawa ko lang yon dahil natakot ako. Patuloy niya. Alam kong may masamang balak si Liana. Mula pa noong una. Nararamdaman kong may mali sa kanya kaya ako naging desperado. At tama ako, Alejandro. Tama ako. Anong ibig mong sabihin? Malamig na tanong ni Alejandro. Nalaman mo na rin, hindi ba? Umiyak si Isabel. Nalaman mong nandito lang siya para maghiganti, para sirain tayo. Pero hindi lang iyon, mahal.
Hindi lang iyon ang ginagawa niya. Dahan-dahan niyang inilabas ang silver USB mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Alejandro. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa kamay nito. Ano ito? Tanong ni Alejandro. Ang mga mata ay nakatingin sa maliit na bagay na yon na para bang isa itong ahas. Tinitigan siya ni Isabel nang diretso sa mga mata. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi, isang perpektong larawan ng isang nasirang anghel. Buksan mo ito, mahal, bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pait at katotohanan. At makikita mo ang tunay na kulay ng babaeng pinagtatanggol mo. Ang salitang sino ka talaga ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Liana, paulit-ulit, na tila isang basag na plaka. Matagal na silang nakatayo ni Alejandro sa katahimikan ng opisina. Ang folder ng kanyang mga sikreto ay nasa pagitan nilang dalawa. Isang pader na mas matibay pa kaysa sa pinto ng mansyon. Hindi niya itinanggi. Ano pa ang silbi? Ako ang anak ng taong sinira ng pamilya Lorenzo. Sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit hindi nanginginig. Ako ang alaala ng isang inhustisya na matagal nang ibinaon sa limot. Nandito ako para sa katarungan, Alejandro. Katarungan para sa aking ama. Ang pag-asa niyang makakakita siya ng kahit kaunting pag-unawa sa mga mata ni Alejandro ay naglaho na parang bula. Ang nakita niya ay isang pader, isang malamig at hindi matinag na pader ng pagkadismaya. Katarungan? Umismid si Alejandro. Ang sakit sa kanyang boses ay nababalot na ngayon ng yelo. O paghihiganti. Ginamit mo ako, Liana. Ginamit mo ang pamamahay ko. Pumasok ka dito na may dalang kasinungalingan. Kinailangan kong gawin. At ito rin ba ay kasama sa kailangan mong gawin? Tanong ni Alejandro. Hindi na nakatingin sa folder. Itinuro nito ang laptop sa kanyang lamesa. Sa screen, nakabukas ang mga pekeng email, ang mga pekeng bank record, ang mga ebidensya na ibinigay ni Isabel. Napatingin si Liana sa screen at ang kanyang puso ay tila bumagsak mula sa isang mataas na gusali. Ngayon, naiintindihan na niya. Ito ang huling lason ni Isabel, ang huling patibong, at nahulog si Alejandro dito ng buong buo. Hindi iyan totoo, bulong niya, umiling. Alejandro, isa iyang patibong. Gawa-gawa lang lahat iyan ni Isabel. Ngunit umiling din si Alejandro, isang pag-iling na puno ng pagod. Hindi ko na alam kung ano ang totoo at kung ano ang kasinungalingan pagdating sa Liana. Ang alam ko lang, niloko mo ako at base sa mga ito, tinatraidor mo rin ang kumpanya. Lumapit ito sa kanyang lamesa at umupo. Iniiwasan ang kanyang tingin. Tila isa na siyang estranghero o mas malala pa isang kaaway. Effective today, sabi niya sa isang formal at walang emosyong boses na para bang kinakausap ang isang ordinaryong empleyado. Your employment with the Villa Corporation is terminated due to a severe breach of trust and violation of your confidentiality agreement. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa sikmura ni Liana. Naramdaman niyang nanlabo ang kanyang paningin. Alejandro, pakiusap. Mr. De Villa. Pagtatama nito, ang kanyang mga mata ay nakatuon na lang sa mga papeles sa kanyang harapan. Hindi na siya tinitingnan. I-escort ka ng security palabas. Kunin mo ang mga gamit mo. Your final pay will be processed and sent to you. Tapos na ang usapan. Isang hatol na walang apela. Hindi na siya nagsalita pa. Anumang sabihin niya ay walang saysay. Tumalikod siya at sa bawat hakbang papalayo, naramdaman niya ang pagbibiyak ng kanyang puso. Sa may pintuan, huminto siya at lumingon. Nakita niyang nakahawak si Alejandro sa kanyang sentido. Ang kanyang mga balikat ay tila binagsakan ng langit. Nasasaktan din ito. Ngunit ang kaalamang yon ay hindi nakabawas sa sakit na nararamdaman niya. Sana balang araw,
sabi niya sa mahinang boses. Malaman mo ang totoong nangyari. Hindi ito sumagot. Tahimik siyang bumalik sa kanyang silid. Ang mga salita ni Alejandro ay umuukit sa kanyang isipan. Terminated. Breach of trust. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag at inilagay ang iilang gamit na dala niya. Ang litrato ng kanyang pamilya, isang damit, ang kanyang dignidad, ang kanyang employee ID ay nasa ibabaw pa rin ng maliit na mesa. Kinuha niya ito. Liana Reyes, personal assistant, isang katauhan na panandalian niyang hiniram. Isang papel na hindi niya nagampanan ng maayos. Naglakad siya pabalik sa study ni Alejandro. Kumatok siya at nang marinig ang malamig na pasok, binuksan niya lang ang pinto ng bahagya. Hindi na siya pumasok. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang ID sa sahig, sa tapat mismo ng pintuan. Paalam, Mr. De Villa, sabi niya bago isara ang pinto ng marahan. Ang kanyang paglalakad palabas ng mansyon ay ang pinakamahabang paglalakbay sa kanyang buhay. Ang mga kasambahay na dati niyang ipinagtanggol ay yumuyuko lang pag dumadaan siya, hindi makatingin sa kanya. Si Manang Pacing, na may luha sa mga mata, ay nag-abot sa kanya ng isang payong. Mag-iingat ka, Hija. Bulong nito. Tumangulang si Liana, hindi na makapagsalita. Paglabas niya ng malaking pintuan, doon bumuhos ang malakas na ulan na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanya. Ang bawat patak ay malamig, tumatagos sa kanyang damit, ngunit wala itong panama sa panlalamig na nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Naglakad siya sa mahabang driveway. Bawat hakbang ay palayo sa lugar na nagbigay sa kanya ng panandaliang pag-asa at nag-iwan sa kanya ng panghabang buhay na sakit. Nang marating niya ang malaking bakal na tarangkahan, lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang Mansyon de Villa, isang palasyong puno ng ginto at kasinungalingan. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang kanyang trabaho, ang kanyang misyon, ang katarungan para sa kanyang ama, at ang lalaking nagsimula nang magpatibok muli sa kanyang natutulog na puso. Click! Ang tunog ng pagsara ng gate sa kanyang likuran ay ang huling pako sa kanyang ataol. Tumawag siya ng taxi. Habang umaandar ito palayo, napatingin siya sa bintana, sa mansyon na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Ang ulan ay malakas, hinahampas ang salamin ng sasakyan, ginagawang malabo ang lahat. Ngunit sa gitna ng malabong tanawin, sa isang bintana sa ikalawang palapag, may nakita siyang isang anino. Ang anino ng isang babaeng nakatayo, nakatingin sa kanya, si Lola Corazon. At sa kamay nito, na bahagyang sininagan ng ilaw mula sa loob, may hawak itong isang pamilyar na bagay. Ang kanyang ballpen recorder na iniwan niya sa lamesa nito kanina bilang kanyang huling testamento. Ang Grand Hall ng Mansyon de Villa ay puno ng mga taong nabibilang sa alta sosyedad. Ang mga babae ay nakasuot ng mga kumikinang na bestida at ang mga lalaki ay nasa kanilang eleganteng suit. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at masasarap na pagkain. Lahat ay perpekto. Lahat ay isang magandang pagkukunwari. Nakatayo si Alejandro malapit sa isang malaking bintana. Hawak ang isang baso ng champagne na hindi niya ginagalaw. Sa tabi niya, si Isabel ay abala sa pagbati sa mga bisita. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng mga diamanteng suot niya. Ang gabing ito ay para sa kanila. Isang engagement party na ginawang mas enggrande para ipahayag sa buong mundo na ang pagsasama ng mga De Villa at Lorenzo ay tuloy na tuloy. Ngunit para kay Alejandro, ang gabing ito ay isang libing. Ang libing ng kanyang tiwala, ng kanyang pag-ibig. Simula nang paalisin niya si Liana, isang malaking bahagi ng kanyang pagkatao ang tila namatay. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ginawa niya ang tama, na ang ebidensya laban dito ay malinaw. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang sakit at pagtataka sa mga mata nito bago ito tuluyang tumalikod. Mahal, ngumiti ka naman, bulong ni Isabel
Sa tabi niya, ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa kanyang braso. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Pilit na ngumiti si Alejandro. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa buong linggong nagdaan, si Isabel ay naging perpektong fiancé, maalaga, maunawain, at puno ng pagmamahal. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakikita na ni Alejandro ang mga bitak. Nakikita na niya ang desperasyon sa likod ng bawat ngiti, ang takot sa likod ng bawat yakap. Nagsimula ng magsalita ang MC. Mga papuri para sa dalawang pamilya, mga pangarap para sa hinaharap. Bawat salita ay isang kasinungalingan na tumataraki sa puso ni Alejandro. Nang malapit nang matapos ang programa, sa sandaling dapat ay magbibigay na sila ng kanilang mensahe. Isang pamilyar na tunog ang pumutol sa lahat. Ang tunog ng isang baston na tumutukod sa sahig. Lahat ay napalingon. Dahan-dahang naglalakad papunta sa entablado si Lola Corazon. Ang kanyang presensya ay agad na nagpatahimik sa buong bulwagan. Mayroon siyang awtoridad na hindi kayang bilhin ng pera. "Magandang gabi sa inyong lahat," sabi niya sa mikropono. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Bago matapos ang gabing ito, mayroon lang akong isang munting regalo para sa aking apo at sa kanyang mapapangasawa." Ngumiti si Isabel, ngunit nakita ni Alejandro ang kaba sa mga mata nito. Isang regalo na magpapaalala sa atin kung ano ang tunay na pundasyon ng isang pagsasama, ang katotohanan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Lola Corazon ang isang maliit na digital voice recorder, ang ballpen ni Liana. Itinapat niya ito sa mikropono. At sa isang pindot, isang boses ang umalingawngaw sa buong Grand Hall. Ang boses ni Isabel. "Umalis ka sa harapan ko bago kita isunod sa kanya." Natigilan ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. "Huwag mo akong sinusubukan, Liana Reyes. Baka hindi mo magustuhan ang kaya kong gawin." Ang mga bulungan ay nagsimula, ngunit hindi pa doon natapos. Isang panibagong recording ang pinatugtog ni Lola Corazon. Ito ay isang pag-uusap sa telepono. "Oo, ako nga ang naglagay ng kwintas sa bag niya. Ano pa bang gusto mong gawin ko, Clarice? She was getting in the way." At si Alejandro, nagiging malapit na sila. "Hindi ako papayag na masira ang lahat ng plano ko dahil lang sa isang hamak na assistant." Ang kausap ay ang kanyang best friend, si Clarice Vargas. "Paano kung malaman ito ni Alejandro?" Tanong ng boses ni Clarice. "Hindi niya malalaman. Masyado siyang mabait. Masyado siyang tiwala sa akin. Kahit anong sabihin ko, paniniwalaan niya. At ngayon, dahil sa mga peking email na ginawa ni Morales, sigurado na siyang si Liana ang kontrabida. Napaniwala ko siyang isang traidor ang babaeng yon. Isang perpektong plano, hindi ba?" Isang malakas na tawa ang sumunod. Ang tawa ni Isabel. Isang tawang puno ng tagumpay at kasamaan. Nang matapos ang recording, ang katahimikan sa bulwagan ay mas mabigat pa kaysa sa isang bato. Ang mga bisita ay nakatitig kay Isabel, hindi na nang may paghanga, kundi nang may pagkasuklam. Ang kanyang mukha ay wala ng kulay. Tila isa siyang estatwang gawa sa asin na unti-unting natutunaw. At bilang panghuli, sabi ni Lola Corazon, para sa kaalaman ng lahat, ang Lorenzo Prime Holdings ay nag-file na ng Chapter 11 bankruptcy. 2 linggo na ang nakakaraan. Ang kasal na ito ay hindi pagsasama ng dalawang puso, kundi isang business transaction na puno ng desperasyon at panlilinlang. Iyon na ang huling pako. Ang lahat ng kasinungalingan ay hubad na sa harap ng buong mundo. Napatingin si Alejandro kay Isabel, ang babaeng minahal niya, ang babaeng ipinagtanggol niya, ang babaeng sinira ang tiwala niya, hindi lang isang beses, kundi paulit-ulit. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng isang malalim at nakakapanghinang awa. Si Isabel, na wala nang masabi, ay napatingin sa kanyang ama sa gitna ng mga bisita. Ngunit ang kanyang ama ay yumuko lang, puno ng hiya. Wala nang tutulong sa kanya.
Dahan-dahang lumapit si Alejandro sa mikropono. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa panunumbat na tingin ni Isabel. Kinuha niya ang kamay nito at sa harap ng lahat, marahan niyang inalis ang engagement ring mula sa daliri nito. "Salamat sa regalo, Lola," sabi niya sa mikropono. Ang kanyang boses ay basag, ngunit matatag. Pagkatapos ay tumingin siya kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pinal na paghatol. "Tapusin na natin ito." Ang plastik na upuan sa bus terminal ay malamig at matigas. Ngunit hindi ito naramdaman ni Liana. Manhid ang kanyang buong katawan. Nakatitig lang siya sa hawak niyang tiket. Isang biyahe patungong Batangas. Isang biyahe palayo sa lahat. Nabigo siya. Iyon ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Nabigo siyang bigyan ng katarungan ng kanyang ama. Sa halip, siya pa ang lumabas na kontrabida. Isang magnanakaw, isang traidor. Ang alaala ng malamig na boses ni Alejandro habang sinisante siya ay isang sugat na mas malalim pa kaysa sa lahat ng insultong natanggap niya mula kay Isabel. Napapikit siya ng mariin. "Pasensya na, tay bulong niya sa hangin. Sinubukan ko." Ang kanyang misyon ay naging isang personal na impyerno. Hindi niya inaasahan na sa gitna ng kanyang plano, may isang taong makakapasok sa mga pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. At ang taong yon ang siya ring walang awang nagwasak sa mga ito. Nag-umpisa nang magtawag ang konduktor para sa biyahe niya. Oras na para umalis. Oras na para kalimutan ng lahat. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat galaw ay tila may pabigat na 1,000 alaala. Ngunit bago pa siya makahakbang, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Sa una, hindi niya ito pinansin. Sino pa ba ang tatawag sa kanya? Ngunit mapilit ito. Nag-ring ito ng nag-ring. Sa huli sinagot niya ito, handa nang ibaba anumang oras. "Hello? Liana Reyes." Natigilan siya. Kilala niya ang boses na yon. Malamig, may awtoridad, at hindi makakalimutan. Si Lola Corazon. "Kailangan mong bumalik, Liana," sabi ng matanda sa kabilang linya. Walang paliwanag, walang pakiusap, isang utos. "Ngayon na." Pero tinanggal na po ako sa trabaho. Pinalayas na po ako ni... "Alam ko," putol ni Lola Corazon. "At iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan mong bumalik. Huwag ka nang magtanong. May sasakyan akong ipinadala para sunduin ka sa entrance ng terminal. Bilisan mo." Click! Ibinaba na nito ang telepono. Naiwan si Liana na nakatayo sa gitna ng magulong terminal. Hawak ang telepono sa isang kamay at ang tiket sa kabilang kamay. Isang tiket patungo sa paglimot. Isang tawag patungo sa hindi tiyak na katotohanan. Pagkatapos ng isang mahabang sandali ng pag-aalinlangan, ibinulsa niya ang telepono, nilukot ang tiket sa kanyang kamay, at naglakad palabas. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay mabilis at tahimik. Ang bawat metro na kanilang tinatahak ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Pagdating nila, ang engranding gate ay nakabukas na at ang eksenang bumungad sa kanya ay isang larawan ng kaguluhan. Ang masayang tunog ng musika ay wala na. Ang mga bisita ay paalis na, nagbubulungan. Ang kanilang mga muka ay puno ng tsismis at pagkabigla. Ang mga palamuti ay nakasabit pa, ngunit ang diwa ng selebrasyon ay patay na. Pumasok siya sa loob. Ang Grand Hall ay tila dinaanan ng isang digmaan. At sa gitna ng lahat, nakita niya ang huling sandali ng pagbagsak ni Isabel. "Hindi pa ako tapos! Hindi pa tayo tapos!" Sigaw ni Isabel na tila isang nasisiraan ng bait habang kinakaladkad siya papalabas ng sarili niyang ama. Ang mukha nito ay puno ng kahihiyan. "Babalikan ko kayong lahat. Lalo ka na, Alejandro. Magsisisi ka." Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina habang papalayo sila, hanggang sa tanging ang nakakabinging katahimikan na lang ang natira.
At sa gitna ng katahimikang yun, nakatayo si Alejandro. Nakatayo sa gitna ng mga wasak na pangarap at basag na tiwala. Nakatingin ito sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong mundo. Tila ngayon lang niya ito nakitang ganito, hindi bilang isang makapangyarihang CEO, kundi bilang isang lalaking nalilito at nasasaktan. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Ang lahat ng tao sa paligid ay tila naglaho. Sila na lang dalawa ang natira, nakatayo sa magkabilang dulo ng isang tulay na sinira ng mga kasinungalingan. Naglakad ito palapit sa kanya. Bawat hakbang nito ay mabigat, puno ng pagsisisi. Huminto ito sa kanyang harapan at sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang pader sa mga mata nito. Ang nakita niya ay isang bukas na sugat. Liana? Ang pangalan niya ay isang bulong, puno ng sakit. Hindi siya makatingin ng diretso. Nakayuko ito na tila isang batang naghihintay ng parusa. Patawarin mo ako, sabi nito. Ang kanyang boses ay basag. Hindi ako naniwala sa'yo. Nabulag ako. Nabulag ako ng sarili kong pride, ng mga kasinungalingan niya. Nagpadala ako sa galit ng hindi inaalam ang buong katotohanan. Tumingin na ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Liana ang mga luhang pilit nitong pinipigilan. Sinaktan kita, pinagdudahan kita, pinalayas kita, at iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Hindi umimik si Liana. Ang mga salitang yon ay tila tubig na unti-unting nagpapakalma sa apoy sa kanyang dibdib. Ngunit ang mga sugat ay naroon pa rin, malalim. Alam kong hindi sapat ang sorry, patuloy ni Alejandro. Ang kanyang boses ay halos isang pakiusap. Alam kong nasira ko ang lahat, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong itama ang lahat. Makalipas ang 6 na buwan, isang bagong pangalan ang nakaukit ngayon sa salaming pinto ng isang maliit ngunit abalang opisina sa Ortigas, Reyes Construction and Development. Sa loob, ang amoy ay hindi na ng alikabok at lumang papel, kundi ng bagong pintura, sariwang kape at panibagong pag-asa. Nakatayo si Alejandro malapit sa pintuan, tahimik na pinagmamasdan si Liana. Nakaupo ito sa lamesa ng kanyang ama, ang parehong lamesang naging saksi sa pagbagsak ng isang pangarap. Ngunit ngayon, ang babaeng nakaupo doon ay hindi na ang dalagang puno ng galit at pagnanais na maghiganti. Ang Liana na nakikita niya ngayon ay isang leader. Ang kanyang mga mata ay matalino, ang kanyang mga kilos ay may tiwala sa sarili, at ang kanyang ngiti na madalas na niyang nakikita ngayon ay tila kayang magbigay liwanag sa buong silid. Ang lalim yata ng iniisip mo, sabi ni Liana, hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa blueprint na kanyang sinusuri. Kanina ka pa dyan, napangiti si Alejandro. Pinagmamasdan ko lang kung paano mo pinapatakbo ang imperyo mo, Miss Reyes. Sa wakas ay nag-angat ito ng tingin at sa mga mata nito ay may kislap ng saya. Imperyo agad? Nagsisimula pa lang tayo ulit, Mr. De Villa. Lahat ng imperyo ay nagsisimula sa isang magaling na pinuno. Sabi niya, lumapit sa lamesa nito. At gutom na ang pinunong ito. Lunch? Tumawa si Liana. Isang tunog na para kay Alejandro ay mas matamis pa kaysa sa kahit anong musika. Sige, pero sa karinderya lang tayo sa baba. Kailangan nating magtipid. Kahit saan mo gusto, sagot ni Alejandro. At sa mga salitang iyon, walang halong pagkukunwari. Ang lalaking dati ay sanay lang sa fine dining at mamahaling champagne ay masaya nang kumain ng sinangag at adobo. Basta't kasama niya si Liana, kinahapunan habang abala si Alejandro sa isang mahalagang pulong, dumaan si Liana sa mansyon para dalawin si Lola Corazon. Naabutan niya itong nag-aalaga ng mga rosas sa hardin. Lola, bati niya. Ngumiti ang matanda. Hija, kumusta ang kumpanya?
Maayos naman po, Lola. Unti-unti, sagot ni Liana. Umupo sa tabi nito sa isang bangkong bato. Hindi po mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil sa inyo at kay Alejandro. Wala akong ginawa, sabi ni Lola Corazon. Pinuputo lang isang layang dahon. Ipinakita ko lang ang katotohanan. At si Alejandro, ginawa lang niya ang tama. Pero ikaw, Liana, ikaw ang nagbigay sa amin ng aral. Tumingin ito sa kanya. Itinuro mo sa apo ko na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa integridad. At itinuro mo sa akin na kahit sa pinakamadilim na hardin, may isang bulaklak na kayang tumubo para ipaglaban ang kanyang puwang. Naramdaman ni Liana ang pangingilid ng kanyang mga luha. Salamat po, Lola. Ang paghihiganti ay parang lason, Hija, nakakasira, sabi ng matanda. Pero ang pagbangon mula sa inhustisya para itayo muli ang nasira. Iyon ang tunay na tagumpay. Ipagpatuloy mo yan. Samantala, sa De Villa Corporation, nasa gitna ng isang board meeting si Alejandro. Isang napakalaking proyekto ang nakalatag sa mesa. Isang multi-billion peso resort sa isang liblib na probinsya. Malaki ang kikitain, ngunit may isang problema. Para maitayo ang resort, kailangan nating bilhin ang lupain ng mga residente doon. Paliwanag ng isang executive. Mababa lang naman ang presyo at wala silang laban sa atin sa korte. Ang dating Alejandro ay marahil sasang-ayon agad. Ngunit iba na ngayon. Naalala niya ang kwento ng ama ni Liana. Ang kwento ng maliliit na tinatapakan ng malalaki. Hindi, sabi niya ng may katiyakan. Natahimik ang buong boardroom. But sir, this is a huge opportunity. Protesta ng isa. May mga oportunidad na hindi sulit kunin kung ang kapalit ay ang buhay ng maraming tao, matatag na sabi ni Alejandro. Ang De Villa Corporation ay hindi na magiging bahagi ng ganyang klaseng pagnenegosyo. Hanapin ninyo ang ibang lokasyon o ibasura ninyo ang proyektong ito. Ang ating pundasyon ay ang ating integridad. Period. Kinahapunan, sinundo ni Alejandro si Liana sa opisina nito. Hindi sila umuwi sa mansyon. Dumiretso sila sa isang tahimik na lugar na pareho nilang kailangang puntahan. Ang sementeryo. Magkahawak kamay silang naglakad patungo sa isang simpleng puntod. Carlos Reyes, isang mapagmahal na ama at asawa. Lumuhod si Liana at nilinis ang mga tuyong dahon sa lapida. Inilapag niya ang dala niyang puting bulaklak. Tay, bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Natupad na po. Nakuha na po natin ang katarungan. Ang Reyes Construction po ay nakatayo na ulit at masaya na po ako. Tumingin siya kay Alejandro na nakatayo sa kanyang likuran, nagbibigay ng suporta. Masaya na po ako ulit. Tumayo siya. Lumapit sa kanya si Alejandro at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop na tila matagal na silang para sa isa't isa. Mula ngayon, Liana, sabi ni Alejandro, ang kanyang boses ay isang taimtim na pangako. Hindi ka na mag-iisa sa pag-aalaga ng lahat ng itinayo ng ama mo. Nandito na ako. Hindi na kita pababayaan. Tumingin si Liana sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Alejandro ang kanyang kinabukasan, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang tahanan. Hindi na nila kailangan ng maraming salita. Ang kanilang mga puso ay nagkakaintindihan na. Magkahawak kamay silang tumalikod sa puntod at naglakad palayo. Sa kanilang harapan, ang papalubog na araw ay nagpipinta sa kalangitan ng kulay ginto at kahel. Isang perpektong pagtatapos at isang napakagandang bagong simula.